Kasal nyo ngayon. Pero nasaan ang asawa mo? Nasa Marangyang yate, hinahaplos ang tiyan ng buntis niyang mistress habang nilalamig ka sa luha sa hotel. Sila ay nagpapakasaya sa alak. Kinaumagahan walang sorry. Papeles ng lupa ang isinalaksak niya sa mukha mo para pilitin kang pumirma. Ngunit hindi alam ng hayop na yan ang asawang minamaliit niya ay ang makapangyarihang chairperson na may-ari ng kumpanya niya. Tapos na ang pagiging tanga, binaligtad ko na ang laro. Handa ka na bang makita ang pagbagsak ng mga manloloko? Alamin ang unang matinding dagok na yon. Hindi ko kailanman naisip na ang unang umaga ko bilang asawa ni Rafael Sarmiento sa loob ng isang mamahaling suite sa Tagaytay na puno ng mga petals ng puting rosas ay sisimulan ko ng may basag na puso at nanginginig na mga kamay. Kagabi pa ako, nakaupo sa gilid ng kama. Suot pa rin ang aking wedding gown. Ang marangyang tela nito ay tila naging isang mabigat na kadena na pumipigil sa akin na huminga. Dapat ay masaya kami ngayon. Dapat ay ito ang pinakamagandang gabi ng aming buhay matapos ang isang magandang kasal sa simbahan. Pero bago pa man matapos ang aming wedding reception, umalis si Rafael. May emergency business meeting daw siya sa isang yate sa Manila Bay kasama ang mga foreign investors. Naniwala ako sa kanya dahil palagi ko namang pinaniniwalaan ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig. Ngunit bandang 2:00 ng madaling araw, tumunog ang aking cellphone. Isang hindi kilalang numero ang nagpadala sa akin ng isang larawan mula sa social media. Sa screen, nakita ko ang aking asawa. Suot pa rin niya ang kanyang puting polo mula sa aming kasal. Ngunit ang kanyang mga braso ay nakapulupot sa baywang ng ibang babae. Si Bianca Villarreal. Masaya silang tumatawa sa ibabaw ng marangyang yate, at ang kamay ni Rafael ay dahan-dahang nakapatong sa umuusbong na tiyan ni Bianca. Buntis siya, parang biglang nawala ang hangin sa aking mga baga. Sinubukan kong huminga, ngunit ang bawat hininga ay parang sumasaksak sa aking dibdib. Nanigas ang buong katawan ko at hindi ko maigalaw ang aking mga daliri. Gusto kong sumigaw, gusto kong sirain ang lahat ng dekorasyon sa silid na ito. Ngunit walang boses na lumabas sa aking lalamunan. Taming ang mga maiinit na luha na dahan-dahang pumatak sa aking kandungan ang maging saksi sa aking pagkawasak. Walang tunog, isang tahimik na pagluha na tila pumupunit sa aking kaluluwa mula sa loob. I gave up everything for this man. Bilang isang nutritionist sa mga mahihirap na komunidad, namuhiyay ako ng napakasimple. Iniwasan ko ang karangyaan dahil nakita ko kung paano winasak ng pera ang aking ina. Si mama ay niloko ginamit at iniwang sugatan ng aking ama dahil lamang sa yaman ng aming pamilya. Kaya naman pinili kong ilihim kay Rafael na ako ang nag-iisang tagapagmana ng Navarro Heritage Trust, ang malaking pondo na nagmamay-ari ng napakaraming lupain kabilang na ang aming ancestral land sa Iloilo. Gusto kong mahalin niya ako dahil sa kung sino ako hindi, dahil sa kung ano ang mayroon ako. At naniwala ako na ganoon din siya. Rafael ang kilalang pilantropo na nagpapakain sa mga bata sa kalye ang lalaking nangakong aalagaan ako habang buhay. Lahat pala ay isang malaking kasinungalingan. Nang sumikat ang umaga sa labas ng bintana, narinig ko ang pag-ikot ng susi sa pinto. Bumukas ito at pumasok si Rafael. Amoy mamahaling alak siya, halo ng amoy ng dagat at ang matamis na amoy ng jasmine. Yon ang paboritong pabango ni Bianca. Hindi man lang siya tumingin sa aking namumugtong mga mata. Walang yakap, walang halik, at walang kahit anong bakas ng guilt sa kanyang mukha. Inilapag niya ang kanyang coat sa upuan at diretsong lumapit sa mesa. Elise, mabuti at gising ka na. Sabi niya, ang boses ay seryoso at walang emosyon. We need to settle this immediately. Kailangan nating ayusin ang ilang mga papeles. Inilabas niya ang isang makapal na folder mula sa kanyang bag at inilapag ito sa harap ko. Ano ito? Tanong ko. Ang aking boses ay mahina ngunit pinilit kong maging matatag. Ito ang conjugal property agreement para sa lupa mo sa Iloilo. Sagot niya habang inaabot sa akin ang isang mamahaling pluma. Kailangan mong pirmahan ito ngayon din para mailipat ang pagmamay-ari sa kumpanya ko.
May pirma mo na sa lumang kasunduan bago tayo ikasal. Pero nagkaroon ng error sa registration. Kailangan ko ang bagong pirma mo para masimula na ang solar resort project. Tiningnan ko ang mga dokumento. Ang aking pangalan ay nakasulat sa bawat pahina. Ang lupang iniwan sa akin ng aking ina, ang lupang nagbibigay ng kabuhayan sa mga lokal na mangingisda roon, ay unti-unti niyang kinukuha sa akin. Bakit na yan natin ito kailangang gawin? Kakarating mo lang, Rafael, at amoy alak ka pa. Sabi ko habang dahan-dahang tumatayo. Umiwas siya ng tingin at sumagot ng may halong inis. Huwag mo na akong tanungin tungkol sa trabaho ko, Elise. I had a very long night dealing with difficult investors on that yacht. Ginagawa ko ito para sa atin. Sarmiento Court needs this land to secure our biggest deal. Kung hindi natin ito pipirmahan ngayon, masisira ang lahat ng pinaghirapan ko. Huwag ka nang maging madamot. Madamot, bulong ko. Ang sakit sa aking dibdib ay napalitan ng isang malamig na galit. Yes, Elise. Isipin mo naman ang pamilya ko. Pinakasalan kita, kahit wala kang maipagmamalaki, kundi ang maliit mong sweldo bilang nutritionist. Ang pamilya ko ang nagbigay sa iyo ng pangalan at marangyang buhay ngayon. Ang maliit na lupang yan sa Iloilo ay walang silbi kung hahayaan mo lang na matulog doon. Pirmahan mo na ito. May meeting ako sa Makati sa loob ng 2 oras at kailangan kong dalhin ang mga dokumentong ito. Lumapit siya sa akin, hinawakan ng aking balikat. Ang kanyang hawak ay mahigpit tila isang babala na wala akong kapangyarihang tumanggi. Ang hangin sa loob ng silid ay naging napakabigat, parang nakakasakal. Alam kong kung tatangi ako ngayon, maghihinala siya. Malalaman niyang alam ko na ang lihim nila ni Bianca at gagawa siya ng ibang paraan para makuha ang lupa bago ko pa maprotektahan ang aking sarili. Kailangan kong umalis sa silid na ito. Kailangan ko ng oras upang kumilos. Kinuha ko ang pluma mula sa kanyang kamay. Nanginginig ang aking mga daliri habang nakatitig sa linyang nakalaan para sa aking pirma. Sa ilalim ng matinding takot at galit, isang ideya ang pumasok sa aking isip. Inilapat ko ang dulo ng panulat sa papel. Sa halip na ang opisyal na pirma ko, na nakarehistro sa Navarro Heritage Trust ang pirma na may kapangyarihang maglipat ng ari-ari, ang isinulat ko ang aking pangalan gamit ang aking lumang pirma nung ako ay 18 taong gulang pa lamang. Isang simpleng pirma na matagal ko nang pinalitan at walang anumang legal na bisa sa mga dokumento ng pamilya Navarro sa kasalukuyan. Mabilis kong isinulat ang pangalang Elise Navarro sa bawat pahina habang si Rafael ay nakatingin sa akin ng may ngiti ng tagumpay. Para sa kanya, nakuha na niya ang kanyang susi sa kayamanan. Pero para sa akin, ito ang simula ng kanyang sariling bitag. Binitawan ko ang pluma. Huminga ako ng malalim, humarap sa kanya at tiningnan siya ng diretso sa mga mata ng walang takot. Tapos na, malamig kong sinabi. Hindi ko na hinintay ang kanyang sagot. Mabilis kong kinuha ang aking maliit na handbag, hindi ko na pinansin ang aking malaking maleta o ang aking wedding gown na nakasabit sa gilid. Tumakbo ako palabas ng suite. Narinig ko ang kanyang pagtawag sa aking pangalan mula sa loob, ngunit hindi ako lumingon. Lumabas ako ng hotel. Sumalubong sa akin ang malamig na hangin at ang dahan-dahang pagpatak ng ulan ng Tagaytay sa aking mukha. Sumara ang pinto ng suite ng malakas sa aking likuan. Sa loob sa ibabaw ng mesa, ang mamahaling pluma na ginamit ko ay gumulong at huminto sa tabi ng aming larawan ng kasal, tila isang piping saksi sa pagtatapos ng aking pagtitiwala at ang simula ng kanyang sariling pagbagsak. Habang nakasakay ako sa bus pabalik ng Manila, tila naririnig ko pa rin ang tunog ng pagsasara ng pinto ng hotel suite sa Tagaytay. Ang lamig ng ulan na tumatama sa bintana ng sasakyan ay pumasok hanggang sa aking mga buto. Ngunit wala nang mas lalamig pa sa katotohanang natuklasan ko. Ang lalaking pinangakuan kong mamahalin sa harap ng altar ay may iba palang pamilyang naghihintay sa kanya sa isang yate. Nang makakarating ako sa Makati, dumiretso ako sa opisina ni Mara de Leon. Si Mara ang pinakamatalik kong kaibigan ng kolehi, yung isang matapang at tapat na abogado na palaging handang lumaban para sa tama. Pagkabukas ko ng pinto ng kanyang opisina, agad siyang tumayo mula sa kanyang swivel chair. Basang-basa ang laylayan ng aking damit,
gulo-gulo ang aking buhok at wala akong dalang anuman. Kundi ang aking maliit na handbag, tumingin siya sa akin ng may matinding pag-aalala. Elise, anong nangyari? Hindi ba dapat nasa Tagaytay kayo ngayon para sa inyong honeymoon? Tanong niya habang mabilis na lumalapit sa akin. Hindi ko agad nagawang sumagot. Parang may malaking bato na nakabara sa aking lalamunan. Kinuha ni Mara ang isang tuyong scarf mula sa kanyang sabitan at ibinalot yon sa aking balikat. Inakay niya ako paupo sa sofa at binigyan ng isang baso ng mainit na tubig. Inabot ko ang baso, ngunit nanginginig ang aking mga daliri, kaya halos matapon ng tubig. Ramdam ko ang init ng baso, pero ang aking buong katawan ay nananatiling manhid at malamig. Si Rafael! Sa wakas ay naibulong ko. Iniwan niya ako kagabi. Pumunta siya kay Bianca Villarreal. Inilabas ko ang aking cellphone at ipinakita sa kanya ang larawan ng aking asawa na nakayakap kay Bianca sa ibabaw ng yate habang ang kamay nito ay nakapatong sa tiyan ng babae. Nanlaki ang mga mata ni Mara sa galit. Ang kapal ng mukha ng lalaking yan gabi ng kasal ninyo, Elisa? At buntis ang babaeng yan. At hindi lang yon, Mara. Sabi ko pinipilit kong patatagin ang aking boses habang pinapahid ang isang patak ng luha na pilit ko mawala sa aking mata. Kanina lang umaga bumalik siya. Wala man lang siyang paliwanag o sorry. Pinilit niya akong pirmahan ng paglilipat ng lupa ko sa Iloilo sa kumpanya niya. Sabi niya kailangan daw para sa solar resort project ng Sarmiento Corp. Mabilis na tumayo si Mara at bumalik sa kanyang mesa. Kinuha niya ang kanyang laptop. Ipinakita ko sa iyo ang litrata ng dokumento bago ko ito pirmahan gamit ang lumang pirma ko, di ba ipadala mo sa akin ang kopya ngayon din, Elise? Hayaan mong tignan ko ang mga detalye. Gamit ang aking nanginginig na mga daliri, isend ko sa kanya ang mga larawan ng dokumento na lihim kong kinunan bago ko ito pirmahan gamit ang aking lumang pirma noong mag-aaral pa ako. Habang binabasa ni Mara ang mga dokumento sa kanyang screen, unti-unting nagbago ang kanyang mukha. Ang pag-aalala sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang seryoso at matalim na ekspresyon. Nagsimula siyang mag-type ng mabilis sa kanyang keyboard, naghahanap sa database ng Securities and Exchange Commission at sa Land Registry ng Iloilo. Elise? Seryosong tawag ni Mara habang hindi inaalis ang tingin sa screen. Hindi ito basta-bastang solar project. Ang lupang pagmamay-ari ng iyong pamilya sa Iloilo ay nagkakahalaga ng higit sa 300 milyong piso. At alam mo ba kung bakit nagmamadali si Rafael? Humarap siya sa akin, ang kanyang muka ay seryoso. Sarmiento Corp is drowning in debt. Malapit na silang ma-declare bilang bankrupt. Nagkaroon sila ng malaking pagkalugi sa kanilang huling 3 proyekto matapos ang nagdaang bagyo. Ang tanging paraan para makakuha sila ng bagong loan sa bangko para maisalba ang kumpanya ay kung gagamitin nilang collateral ang lupa mo sa Iloilo. Ginamit ka lang niya, Elise. Kinuha niya ang tiwala mo para makuha ang ari-arian mo. Naramdaman ko ang mabilis na tibok ng aking puso. Ang lahat ng mga bulaklak, ang mga matatamis na salita, ang mga pangako ni Rafael bago kami ikasal. Lahat ng iyon ay bahagi lamang ng isang negosyong binalak niya para iligtas ang kanyang sarili mula sa kahirapan. Pero may mas malala pa rito. Patuloy ni Mara habang nag-scroll sa isa pang file. May nakita akong isinumiting prenuptial agreement sa bangko para sa kanilang loan application. Sinasabi rito na pumayag ka nang ibigay ang buong karapatan ng lupa mo kay Rafael bago pa man kayo ikasal. Ano? Napasinghap ako, dahan-dahang napaatras sa aking upuan. Wala akong pinipirmahang ganoon. Ang tanging pinirmahan ko noong linggo, bago ang kasal, ay ang mga papeles para sa catering at ang kontrata sa simbahan. Tingnan mo ito. Iniharap ni Mara ang kanyang laptop sa akin. Tinitigan ko ang digital na kopya ng prenuptial agreement. Sa ibaba nito ay may nakasulat na pangalan ko at sa ibabaw nito ay ang aking pirma. Mukhang-mukha nga ito ng aking kasalukuyang pirma, ngunit nang lapitan ko, nakita ko ang maliit na pagkakaiba sa stroke ng titik E. Pinek nila ang pirma ko? Bulong ko. Ang aking katawan ay nagsimulang manginig sa matinding galit. Pinek ni Rafael ang pirma ko bago pa man kami ikasal. Oh, Elise, at hindi niya ito kayang gawin ng mag-isa. Sabi ni Mara habang may tinitingnang panibagong log sa system ng Iloilo Land Bureau.
May nagbayad ng malaking halaga sa isang tiwaling opisyal sa lokal na tanggapan ng lupa sa Iloilo para tanggapin ang peking dokumentong ito at mapabilis ang pagproseso ng walang sapat na verification. Mabilis na nag-click ang mouse ni Mara. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ang transaction reference ng suhol. Elise, tingnan mo ito? Sabi ni Mara, ang kanyang boses ay puno ng gulat. Ang kalahating milyong-pisong suhol na ipinadala sa opisyal ng lupa sa Iloilo 2 linggo bago ang inyong kasal, hindi galing sa account ni Rafael o ng Sarmiento Corp. Iniharap ni Mara ang screen ng laptop sa aking muka. Sa dokumentong nakasulat doon, malinaw na makikita ang pangalan ng nagmamay-ari ng bank account na nag-transfer ng pera. Galing ito sa personal na bank account ni Bianca Villarreal, bulong ni Mara. Nang hawakan ko ang papel na naglalaman ng pangalan ni Bianca, naramdaman ko ang malamig na galit na unti-unting lumalagap sa aking dibdib. Kailangan ko ng hangin. Kailangan kong lumayo pansamantala sa maingay at magulong lungsod ng Manila upang makapag-isip ng malinaw bago simula ng aking paglaban. Sumakay ako ng jeep patungo sa lumang bahay ni Mama sa Rizal. Yon ang maliit na bahay na gawa sa kahoy at lumang semento kung saan ako lumaki bago ko nakilala si Rafael. Ang lugar na iyon ang aking naging takbuhan tuwing mabigat ang aking puso. Habang paakit ako sa lumang hagdanan, narinig ko ang mahinang tunog ng wind chime na gawa sa mga voso kapiz na nakasabit sa may balkonahe. Ang bawat pagtama ng mga kabibe sa isa't isa ay lumika ng isang marahang musika sa ilalim ng simoy ng hangin tila ba bumubulong ng mga alaala ng aking pagkabata. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Amoy, kahoy at lumang papel ang sumalubong sa akin. Hinaplos kong ibabaw ng lumang mesa kung saan kami madalas kumain ni Mama noon. Tila, bumalik ang aking gunita 10 taon na ang nakalilipas. Naalala ko ang sinabi ni Mama nung huling mga araw niya habang hinahaplos niya ang aking buhok gamit ang kanyang nanghihinang mga kamay. Elise, anak. Ang yaman ay parang buhangin sa dalampasigan, madaling tangayin ng alon. Pero ang iyong danggal at ang lupang iniwan ng ating mga ninuno sa Iloilo, yan ang tunay mong kaluluwa. Huwag mong hahayaan na ibenta o agawin yan ng sinumang lalaki dahil lamang sa matatamis na salita. Sa mga sandaling iyon, ang aking mga luha ay muling pumatak. Nuwit hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa pangungulila sa kanyang gabay. Hinalikan ko ang maliit na krusipiho na nakasabit sa dingding at nangako sa aking sarili na hindi ko bibiguin ang aking ina. Ipaglalaban ko ang aking dignidad at ang kanyang diwa. Nabalik lamang ang aking diwa nang marinig ko ang isang pamilyar na boses mula sa may bakod ng aming bakuran. Elise, anak, ikaw nga ba yan? Lumingon ako at nakita ko si Nanay Rosa, ang aming kapitbahay, na nag-alaga sa akin noong bata pa ako. May dala siyang isang maliit na basket na puno ng sariwang bayabas. Agad siyang lumapit sa akin at hinawakan ang aking mga kamay ng may init na matagal ko nang hindi nararamdaman sa piling ni Rafael. Nabalitaan namin ang kasal mo, anak. Masayang sabi ni Nanay Rosa. Ngunit nang mapansin niya ang aking namumugtong mga mata, huminto siya at hinaplos ang aking pisingi. May problema ba, Elise? Bakit ka narito nang mag-isa? Naisipan ko lang pong bumisita, Nay. Namimiss ko lang po si Mama. Sagot ko habang pinipilit kong numiti upang hindi siya mag-alala. Huminga ng malalim si Nanay Rosa. Alam mo, Elise, ang mga mangingisda roon sa Iloilo, pati ang pampublikong klinika na tinutulungan ng iyong pamilya, ay palaging nagdarasal para sa iyo. Malaki ang tiwala nila na ang lupang iyan ay mananatiling kanlungan ng mga mahihirap tulad ng pangarap ng iyong ina. Huwag mong kakalimutan na marami ang umaasa sa iyo. Ang kanyang mga salita ay tila isang malakas na gising sa akin. Ang lupang iyon ay hindi lamang basta ari-arian. Ito ang buhay at kinabukasan ng daan-daang pamilya. Hindi ko maaaring hayaan na sirain lamang yon ng kasakiman ni na Rafael at Bianca para sa kanilang mga sariling interes. Ang aking kahinaan ay unting napalitan ng isang matigas na determinasyon. Habang nag-uusap kami ni Nanay Rosa, biglang yumanig ang aking handbag dahil sa tawag mula sa aking cellphone. Tiningnan ko ang screen. Si Rafael. Huminga ako ng malalim bago sagutin ang tawag.
Pinilit kong maging kalmado at walang anumang emosyon ng aking boses. Elise, nasaan ka ba? Tanong ni Rafael. Ang kanyang boses ay may halong tamis at pag-aalala, ngunit kilala ko na siya ngayon, nararamdaman ko ang iritasyon sa likod ng kanyang mga salita. I was so worried nang bigla kang tumakbo palabas ng hotel kaninang umaga. Sinasabi ko naman sa'yo para sa atin din ang ginagawa ko. Umuwi ka na, please. May kailangan ka ba, Rafael? Malamig kong tanong. My mom invited us for a family dinner tonight sa bahay namin sa Forbes Park. Sabi niya tila ba walang nangyaring masama? Gusto niyang pag-usapan ang tungkol sa ating hinaharap at may mahalaga siyang gustong talakayin sa atin. Kailangan nating magkaayos, Elise. I need you to be there. Tiningnan ko ang mga kabibing kapis na sumasayaw sa hangin. Alam ko na ang hapagkainan yon sa Forbes Park ay magiging puno ng mga plastik na niti at mga patibong. Ngunit hindi na ako ang takot na Elise na tumakas kaninang umaga. Sige, Rafael, pupunta ako. Sagot ko bago ko pinatay ang tawag ng walang pag-aalinlangan. Nakatayo ako sa harap ng napakalaking gate ng mansyon ng mga Sarmiento sa Forbes Park. Ang marangyang bahay na ito na may naglalakihang mga kolumna at kumikinang naggintong chandelier sa loob ay tila isang magandang hawla na gawa sa kasakiman. Humarap ako sa salaming ng aking handbag, inayos ang aking simpleng bestido at huminga ng malalim. Walang luha, walang takot. Handa na ako. Nang pumasok ako sa malawak na dining hall, nakaupo na roon si Doña Victoria, ang ina ni Rafael. Tinignan niya ako mula ulo hanggang paa nang may kasamang mapang-aping ni Iti, habang dahan-dahang sumisip-sip ng kanyang mamahaling alak. So you finally decided to show up, Elise? Sabi ni Doña Victoria, ang kanyang boses ay puno ng pang-ingit-ngit. I told Rafael we should have invited guests from high society, but he insisted on a quiet family dinner. Well, sitting with a simple nutritionist is indeed a quiet affair. Mom, please. Kakadating lang ni Elise. Pagtatanggol ni Rafael habang pababa ng hagdan. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang aking baywang. Nararamdaman ko ang init ng kanyang kamay. Ngunit sa pagkakataong ito, tila ito, ay isang ahas na gumagapang sa aking balat. Nandidiri ako, ngunit nanatili akong nakatayo ng tuwid. Naupo kami sa mahabang lamesa na puno ng mga marang, yang pagkain na inihanda ng kanilang mga katulong. Habang kumakain, hindi tumitigil si Doña Victoria sa kanyang mga patutsada. You should be very grateful, Elise. Isang babaeng walang pamilya o pangalan tulad mo, napasok sa pamilya Sarmiento. The least you can do is to be useful to my son's business. Nabalitaan ko na nag-iinarte ka raw tungkol sa ilang lupain sa Iloilo. Why be greedy? Hindi mo naman kayang patakbuhin ang ganyang kalaking ari-arian gamit ang maliit mong utak? Naramdaman ko ang panginginig ng aking kamao sa ilalim ng lamesa. Ang aking mga kuko ay bumaon sa aking palad upang pigilan ang aking sarili na sumabog. Tumingin ako ng diretso kay Doña Victoria at dahan-dahang ngumiti ng may paggalang kahit na ang aking puso ay puno na ng pot. Pasensya na po, Doña Victoria. Ang lupa pong iyon ay iniwan ng aking ina para sa mga mangingisda, kaya napakahalaga nito sa akin. Ngunit alam ko naman po kung gaano ka-importante ang negosyo ni Rafael. Mahinahon kong sagot, pinapanatili ang aking maamong mukha upang tuluyang mapababa ang kanilang bantay. Agad na nagliwanag ang mukha ni Rafael. Tiningnan niya ang kanyang ina na tila ba sinasabi na nakuhanan niya ang kontrol sa akin. I'm glad you understand, Elise. Masayang sabi ni Rafael habang hinahawakan ang aking kamay sa ibabaw ng lamesa. Actually, our lawyers noticed a minor error sa pirma mo kaninang umaga. We need to sign a new set of papers tomorrow. I know you were just stressed. Let's make things right between us. Tumingin ako sa kanya, nagkunwaring nahihiya at nagsisisi. Pasensya ka na kanina, Rafael. Medyo nagulat lang ako sa lahat ng nangyari. Upang patunayan na gusto kong maging maayos ang lahat sa atin, may regalo ako sa'yo. Inilabas ko mula sa aking handbag ang isang magandang kahon na naglalaman ng isang mamahaling itim na pluma. I bought this for you as a wedding gift bago tayo ikasal. It's a special smart pen. Gagamitin mo ito para sa lahat ng mga malalaking pirmahan mo sa kumpanya. Hindi alam ni Rafael
na ang plumang yon ay naglalaman ng isang napakaliit na micro-voice recorder na may real-time listening feature na konektado sa isang application sa aking cellphone. Kinuha ni Rafael ang pluma nang may malaking ngiti. Thank you, Elise. Gagamitin ko ito bukas para sa pirmahan natin. Matapos ang hapunan, nagpaalam ako na masama ang aking pakiramdam at kailangan kong umuwi ng maaga sa aking apartment upang magpahinga. Pumayag si Rafael, naniniwala na ang lahat ay ayon sa kanyang plano. Sumakay ako ng taxi at ipinahinto ko ito isang blok ang layo mula sa mansyon ng mga Sarmiento. Isinuot ko ang aking mga earphone at binuksan ang application sa aking cellphone. Narinig ko ang mahinang static bago naging malinaw ang boses ni Rafael mula sa kanyang opisina sa mansyon. May kausap siya sa telepon. Hello, Bianca? Oo, tapos na ang hapunan. Naniwala naman ang tangang si Elise. Nagmakaawa lang ako nang kaunti bumalik agad ang tiwala niya. Akala naman niya ay mahal ko talaga siya. Narinig ko ang mahina at mapang-asar na tawa ni Rafael. Nanginig ang aking buong katawan. Pinipigilan kong sumigaw sa loob ng taxi. Don't worry, babe. Patuloy ni Rafael. Pirma na lang ang kulang bukas. Sa sandaling makuha ko ang buong karapatan sa lupa sa Iloilo at maaprubahan ang loan sa bangko, ihahain ko agad ang diborsyo natin. Ang lupang iyon ang magiging tulay natin para sa marangyang buhay nating tatlo ng anak natin. Konting tiis na lang. Kinabukasan, hindi na naghintay si Rafael na makipagkita sa akin para sa bagong pirma sa aking apartment. Mas malaking problema ang sumalubong sa kanya sa opisina ng Sarmiento Corp. Ang kanilang mga creditors ay nagsimula ng magpadala ng mga formal na demand letter at ang bangko ay nagbanta na hahatakin ang kanilang mga ari-arian kung hindi sila makakapagbayad ng kanilang mga overdue na utang sa loob ng linggong ito. Ang tanging pag-asa na lamang ni Rafael ay ang Navarro Heritage Trust, ang dambuhalang pondo na nagmamay-ari ng 51% ng mga shares ng Sarmiento Corp. Matapos silang isalba ng aking pamilya mula sa pagkalugi noong nagdaang malakas na bagyo. Nagmamadaling pumunta si Rafael sa Marang, yang gusali ng Navarro Heritage Trust sa Bonifacio Global City. Suot ang kanyang mamahaling suit na basa ng pawis mahigpit niyang hawak ang kanyang folder habang pumasok sa malawak na executive office sa pinakatuktok na palapag. Doon ay sinalubong siya ni Mr. Santos, ang aming pinagkakatiwalaang senior trustee. Mr. Santos, pakiusap. Nagmamakaawang pakiusap ni Rafael, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Sarmiento Corp needs just a 3-month extension sa aming mga utang. Malapit na naming makuha ang buong karapatan sa lupa sa Iloilo. Kapag naaprubahan ang solar resort project, mababayaran namin ang bawat sentimo na utang namin sa inyo. Kailangan niyo kaming tulungan tulad ng ginawa ninyo noon. Tiningnan siya ni Mr. Santos nang may malamig na muka, walang kahit anong bakas ng awa. Mr. Sarmiento, wala na sa aking mga kamay ang desisyon na yan. Seryosong sagot ni Mr. Santos. Ang lahat ng mga pangunahing transaksyon at pautang ay direktang pinamamahalaan na ng aming bagong talagang chairperson at president. Kung ganun papasukin mo ako sa opisina niya? Sigaw ni Rafael desperado na at halos mawala ng kontrol sa sarili. I will explain everything to him. Ako mismo ang kakausap sa kanya. Nasaan siya? Itinuro ni Mr. Santos ang malaking pinto na gawa sa maitim na kahoy sa dulo ng pasilyo. Nasa loob siya, Mr. Sarmiento. Naghihintay na siya sa iyo. Hindi na kumatok si Rafael. Mabilis niyang binuksan ang pinto at pumasok sa malawak na opisina. Sa tapat ng malaking salamin na nakaharap sa nagtataas ang mga gusali ng BGC, may isang malaking leather chair na nakatalikod sa kanya. Mr. Chairman, simula ni Rafael habang humahakbang ng mabilis papalapit sa mesa. Pakiusap, pakinggan niyo ako. Ang Sarmiento Corp ay may magandang kinabukasan. Talaga, Rafael? Isang malambot ngunit malamig na boses ang sumagot sa kanya. Dahan-dahang umikot ang malaking leather chair at doon nakaupo ako. Suot ko ang isang mamahaling emerald green blazer, maayos na nakatali ang aking buhok at nakatingin ako sa kanya ng may malamig at matalim na mga mata. Wala na ang maamong mukha ng simpleng nutritionist na madalas niyang maliitin at utusan. Para siyang nakakita ng isang bulto.
Nanlaki ang kanyang mga mata, bumuka ang kanyang bibig, ngunit walang anumang tunog na lumabas dito. Ang hawak niyang folder ay dahan-dahang nalaglag sa sahig, nagkalat ang mga papel sa marangyang karpet. Napaatras siya ng 2 hakbang, nanginginig ang kanyang buong katawan. Elise? Sa wakas ay naibulong niya ang kanyang boses ay halos mawala ng lakas. Anong ginagawa mo rito? Bakit ka nakaupo sa upuan na yan? Sinalubong ko ang kanyang gulat na tingin ng may kasamang kalmado, ngunit mapang-aping ngiti. I told you before, Rafael, ang lupang hinahabol mo sa Iloilo ay pagmamay-ari ng aking pamilya. Sabi ko habang dahan-dahang tumatayo mula sa aking upuan. Ngunit ang hindi mo alam, ang pamilya ko rin ang nagmamay-ari ng Navarro Heritage Trust, ang kumpanyang 5 taon nang bumubuhay at sumasalsa sa kumpanya mo. Lumapit ako sa gilid ng mesa. Ipinatong ko ang aking mga kamay dito habang nakatitig sa kanyang natatarantang muka. At ngayon, bilang bagong chairperson ako, ang nagmamay-ari ng 51% ng iyong kumpanya. Isang salita ko lang, Rafael. Maaari kong bawiin ang lahat ng aming puhunan at tuluyang pabagsakin ang Sarmiento Corp. Agad na lumapit si Rafael sa akin. Sinubukan niyang hawakan ng aking mga kamay, ang kanyang muka ay biglang napuno ng plastik na pagsisisi. Elise, honey, asawa mo ako. Nagmamakaawa niyang sabi, ang kanyang boses ay pilit na pinatatamis. Bakit hindi mo sinabi sa akin kung alam ko lang, we can work this out? Ang yaman mo ay yaman ko rin naman, di ba? We are married. Magtulungan tayo para sa solar resort sa Iloilo para sa hinaharap nating dalawa ito. Mabilis kong inilayo ang aking mga kamay mula sa kanyang maruruming hawak. Tiningnan ko siya ng may matinding pandidiri. Huwag mo akong hawakan, Rafael. At huwag mo akong matawag-tawag na asawa, malamig kong sinabi. Alam ko ang bawat dumi na ginagawa mo sa likod ko. Alam ko ang tungkol sa inyo ni Bianca. Bago pa man siya makapagsalita, biglang tumunog ng malakas ang cellphone ni Rafael sa kanyang bulsa. Tiningnan niya ang screen at nakita na ang tumatawag ay ang kanyang Chief Financial Officer. Sinagot niya ito nang may nanginginig na kamay. Hello? Bakit ka tumatawag? May meeting ako ngayon. Sir Rafael, sigaw ng CFO mula sa kabilang linya. Ang boses ay puno ng matinding takot at panic. May malaking problema po si Miss Bianca Villarreal. Nilimas niya ang lahat ng pondo ng kumpanya mula sa joint account ng ating shell company kaninang umaga. At hindi na po namin siya makontakt na yon, sir. Wala na tayong pera pambayad sa mga utang natin. Nang marinig ang boses ng kanyang Chief Financial Officer sa kabilang linya tulo, yang nanghina ang mga tuhod ni Rafael. Napaupo siya sa sahig, nakatitig sa kawalan, habang ang kanyang cellphone ay dahan-dahang nalaglag mula sa kanyang nanginginig na kamay. Ang mukha niya na kanina lang ay puno ng kapalaluan, ay napalitan ngayon ng isang matinding takot at kawalang pag-asa. Bago ko pa man siya palayasin, mabilis siyang tumayo na parang sinto-sinto at patakbong lumabas ng aking opisina upang hanapin si Bianca. Ngunit alam ko na huli na ang lahat para sa kanya. Ang taong pinagkatiwalaan niya ay may sarili palang laro na nilalaro sa kanyang likod. Pumasok si Mara sa aking opisina ilang minuto matapos umalis ni Rafael. May dala siyang isang folder na naglalaman ng mga huling transaksyon ng shell company na itinayo ni Bianca, ang V-Land Holdings. Elise, tama ang hinala natin, sabi ni Mara habang inilalapag ang mga dokumento sa aking lamesa. Bianca was never loyal to Rafael. Habang ginagamit ni Rafael ang inyong kasal upang makuha ang lupa sa Iloilo, ginagamit naman ni Bianca si Rafael bilang pain upang makalikom ng pera mula sa mga investors ng Sarmiento Corp. Anong ibig mong sabihin, Mara? Tanong ko habang kinukuha ang mga papeles. Inilapit ni Mara ang kanyang upuan at itinuro ang mga bank statements ng V-Land Holdings. Bianca established this shell company na, kunwari, ay hahawak ng Iloilo Solar Resort Project, paliwanag ni Mara. Nakakolekta siya ng halos 80 milyong piso mula sa mga paunang investors ng Sarmiento Corp na naniwala na secured na ang lupa mo sa Iloilo. Ngunit ang perang yon ay hindi napunta sa konstruksyon ng proyekto. Kaninang umaga lang inilipat ni Bianca ang buong halaga sa isang offshore bank account sa Cayman Islands.
Napaatras ako sa aking upuan. Hindi makapaniwala sa lalim ng kasakiman ng babaeng yon. Paano si Rafael? Hindi ba niya alam ang tungkol dito? Natawa si Mara na may kasamang pait. Walang kaalam-alam si Rafael. Akala niya ay secured ang pera sa kanilang joint account. Ngunit may lihim na kasunduan din si Bianca sa isang malaking foreign developer. Plano niyang ibenta ang buong karapatan sa pagpapaunlad ng lupa sa Iloilo sa halagang 400 milyong piso. At sa sandaling makuha niya ang down payment, iiwan niya si Rafael na nakabaon sa utang at haharap sa mga demanda. Tiningnan ko ang mga bank documents. Napakatalino at napakatapang ni Bianca. Ngunit ang kanyang kasakiman ang magiging sarili niyang bilangguan. Gusto niya magsimula ng bagong buhay kasama ang kanyang anak. Ngunit wala sa kanyang plano ang makasama si Rafael na isang bankrupt na CEO. Kinuha ni Mara ang isang maliit na sobre mula sa kanyang folder at inilapag ito sa ibabaw ng aking lamesa. At ito ang pinakamahalagang piraso ng puzzle, Elise. Seryosong sabi ni Mara. Binuksan ko ang sobre at inilabas ang isang pirasong papel na nakalimbag doon. Isang one-way plane ticket papuntang Toronto, Canada. Bulong ko habang binabasa ang mga detalye. Oh, sabi ni Mara. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa determinasyon. At hindi ito nakapangalan kay Bianca Villarreal. Ginamit niya ang isang peking passport gamit ang pangalan ng kanyang ina na binago ang larawan at pirma. Ang petsa ng flight niya bukas ng gabi. Eksaktong 3 oras matapos ang Grand Gala ng Sarmiento Corp sa Makati. Tiningnan ko ang tiket. Napaka-perpekto na kanyang timing. Plano ni Bianca na hayaan si Rafael na mag-isa sa entablado ng gala upang harapin ang mga mamamahayag at mga galit na mamumuhunan habang siya naman ay dahan-dahang tatakas patungo sa airport upang magsimula ng marangyang buhay sa ibang bansa gamit ang ninakaw na pera. Mukhang handang-handa na si Bianca para sa kanyang pagtakas. Dahan-dahan kong sinabi habang ibinabalik ang tiket sa ibabaw ng aking lamesa. Ngunit hindi ko hahayang makasakay siya sa eroplanong yan. Dumating ang gabi ng Grand Gala ng Sarmiento Corp sa isang 5 bintang hotel sa Makati. Ang buong malawak na ballroom ay napuno ng mga kumikinang na ilaw ng chandelier, mga kilalang tao sa lipunan at mga mamamahayag na may dalang naglalakihang camera. Ang hangin ay mabigat sa amoy ng mga mamahaling pabango at champagne. Nakita ko si Rafael sa gitna ng entablado. Bagamat halatang pagod at may lihim na takot sa kanyang mga mata dahil sa pagkawala ng pondo, pinilit pa rin niyang isuot ang kanyang maskara bilang isang matagumpay at mapagkumbabang CEO. Sa tabi ng VIP lounge, nakaupo si Bianca Villarreal. Suot niya ang isang napakarangyang pulang bestido na nagpapakita ng kanyang umuusbong na tiyan. Tila ba ipinagmamalaki niya na siya na ang susunod na reyna ng kumpanya. Kinuha ni Rafael ang mikropono. Tumingin siya sa mga camera ng media at nagsimulang magsalita ng may mapagkunwaring lungkot sa kanyang boses. Mga kaibigan investors at mga kasapi ng media. Simula ni Rafael ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong ballroom. Gabi po ito ng tagumpay para sa Sarmiento Corp. Ngunit may isang katotohanan na kailangan kong ibahagi sa inyo ng may mabigat na puso. Ang aming solar resort project sa Iloilo na magdadala ng libu-libong trabaho para sa ating mga kababayan ay kasalukuyang hinaharangan. At ang taong gumagawa nito ay walang iba, kundi ang aking sariling asawa, si Elise Navarro. Nagsimulang magbulungan ang mga tao sa silid. Ang mga flash ng camera ay sunod-sunod na kumislap habang nakatitig ang lahat kay Rafael. Pinakasalan ko siya kahit wala siyang maipagmamalaki, kundi ang kanyang simpleng trabaho. Ibinigay ko sa kanya ang aking pangalan at ang aking buhay. Patuloy ni Rafael nagpupunas ng peking luha sa kanyang mata. Ngunit pinili niyang ipagkait ang lupa ng kanyang pamilya para sa kanyang sariling interes at kasakiman. She is holding our company hostage because of her greed. Elise, kung naririnig mo ako ngayon pakiusap, huwag mong sirain ang pangarap ng napakaraming tao. Nang matapos ang kanyang huling salita, dahan-dahang bumukas ang malaking pinto ng ballroom. Pumasok ako. Hindi ko suot ang aking lumang uniforme bilang nutritionist. Suot ko ang isang napakagandang itim na gown na gawa sa seda, maayos na nakapusod ang aking buhok
at may suot na simpleng kwintas na gawa sa perlas ng aking ina. Sa tabi ko ay naglalakad si Mara, hawak ang isang leather briefcase. Hindi ako yumuko. Hindi ko ipinakita na ako ay nasasaktan. Naglakad ako ng tuwid sa gitna ng ballroom papalapit sa entablado habang ang lahat ng mata at mga kamera ay nakatutok sa akin. Nang makarating ako sa harap ng entablado, tumingin ako ng diretsyo kay Rafael. Nagulat siya sa aking marangyang anyo. Ngunit, pinilit niyang gamitin ang pagkakataon upang dinaluhong ako ng pressure. Elise, mabuti at nandito ka, sabi ni Rafael sa mikropon, o sinusubukang magmukang maawain. Nandito ang mga investors, nandito ang media. Pakiusap pirmahan mo na ang mga papeles para sa ating hinaharap bilang mag-asawa. Umakyat ako sa entablado at lumapit sa isa pang mikropono. Tumingin ako sa malawak na silid sa mga taong naniwala sa kanyang mga kasinungalingan. Rafael, napakagaling mong magsalita. Simula ko ang aking boses ay kalmado, malinaw at may awtoridad. Ngunit ang mga dila ng sinungaling ay madaling maputol kapag ang katotohanan na ang nagsalita. Tumingin ako sa control booth sa dulo ng ballroom at dahan-dahang tumango. Gusto kong ipakita sa inyo kung sino talaga ang sakim at mapanlinlang sa silid na ito. Malamig kong sinabi. Biglang namatay ang mga ilaw sa ballroom at ang dambuhalang LED screen sa likod ng entablado ay nagliwanag. Isang boses ang biglang umalingaw sa mga speaker ng buong hall. Iyon ang boses ni Rafael mula sa pag-record gamit ang plumang iniregalo ko sa kanya sa Forbes Park. Naniwala lang naman ang taang si Elise. Nagmakaawa lang ako ng kaunti bumalik agad ang tiwala niya. Akala naman niya ay mahal ko talaga siya. Sa sandaling makuha ko ang buong karapatan sa lupa sa Iloilo at maaprobahan ng loan sa bangko, ihahain ko agad ang diborsyo natin. Ang lupang iyon ang magiging tulay natin para sa marangyang buhay nating tatlo ng anak natin. Ang buong ballroom ay napuno ng isang nakabibinging katahimikan. Ang mga mukha ng mga investors ay napalitan ng matinding gulat at galit. Si Rafael ay napako sa kanyang kinatatayo at ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay tila ba nakatingin sa kanyang sariling libingan. Ngunit hindi ako huminto doon. Tingnan niyo ang screen, sabi ko. Lumabas sa malaking screen ang digital na kopya ng prenuptial agreement na may peking pirma ko kasunod ang bank transfer record na nagpatunay na si Bianca Villarreal ay nagbayad ng ₱250,000 bilang suhol sa isang opisyal ng lupa sa Iloilo upang maiparehistro ang iwad na dokumento. Tumiin ako kay Bianca na sa mga sandaling yon ay dahan-dahang tumatayo upang tumakas patungo sa exit ng ballroom. At para naman sa iyo, Bianca, malakas kong sinabi dahilan upang lumingon ang lahat ng kamera sa kanya. Huwag ka nang mag-aksaya ng oras na pumunta sa airport para sa flight mo papuntang Canada bukas. Dahil ang lahat ng pondo na ninakaw mo mula sa Shell Company ay na-freeze na ng mga awtoridad kaninang hapon pa. Ang iyong peking passport at ticket ay nasa kamay na ng gobyerno. Sa screen ay lumitaw ang larawan ng peking passport ni Bianca at ang kanyang one-way ticket patungong Toronto. Napahawak si Bianca sa kanyang tiyan nang inginig ang kanyang mga tuhod at dahan-dahang napasandal sa pader habang ang mga mamamahayag ay nagsimulang kumuha ng sunod-sunod na larawan ng kanyang natatarantang mukha. Sa gitna ng kaguluhan, bumukas ang mga pinto ng ballroom at pumasok ang mga ahente ng National Bureau of Investigation. Diretsong lumakad ang mga ahente sa entablado at hinarap si Rafael bago ang isa pang grupo ay lumapit kay Bianca. Mr. Rafael Sarmiento, you are under arrest for loan fraud, forgery, and financial manipulation, mariing sabi ng pinunong ahente habang inilalabas ang mga posas. Narinig ko ang huling tunog ng paglock ng posas sa mga kamay ni Rafael habang dahan-dahan siyang hinihila ng mga ahente ng batas palabas ng ballroom. Ang kumikinang na pangalan ng pamilya Sarmiento na pilit niyang ipinagmamalaki ay tuluyan ng gumuho sa loob lamang ng isang gabi. Tumingin siya sa akin sa huling pagkakataon nang may mga matang puno ng pagsisisi at takot. Ngunit, hindi ko na siya binigyan ng kahit isang sulyap ng awa. Kasabay ng kanyang pagbagsak si Bianca naman ay dinala rin ng mga pulis. Ang kanyang mga pangarap na maging reyna ng isang negosyo at mamuhay ng marangya sa ibang bansa gamit ang ninakaw na pera ay tuluyang naglaho. Ang kanyang mga offshore account
ay hinarangan ng korte at haharapin niya ang mahabang taon sa kulungan dahil sa pagnanakaw, money laundering at paggamit ng huwad na dokumento. Maging si Doña Victoria ay hindi nakaligtas sa karma. Upang mabayaran ang kahit kaanting bahagi ng mga naglalakihang utang ng kanyang anak, napilitan silang ibenta ang kanilang mansyon sa Forbes Park at lahat ng kanilang mga mamahaling alahas. Ang pamilyang dating tumitingin sa akin ng mababa ay naiwang walang anuman, kundi ang kahihiyan sa mata ng lipunan. Matapos ang ilang buwan ng paglilitis sa korte, sa tulong ng aking abogadong si Mara, opisyal ng pinawalang bisa ang aming kasal ni Rafael sa ilalim ng batas. Hindi ko kinuha kahit isang sentimo mula sa mga natitirang ari-arya ng mga Sarmiento. Hindi ko kailangan ang kanilang maruruming pera. Ang tanging hiningi ko lang ay ang pagbabalik ng aking kalayaan, ng aking buhay, at ng aking tunay na pangalan, Elise Navarro. Lumipad ako patungong Iloilo sa lupang isinalba ko mula sa kanilang mga sakim na kamay. Nakatayo ako sa tabing dagat habang ang malakas na simoy ng hangin ay nagdadala ng amoy ng asin at kalayaan. Sa aking harap, ang malawak na asul na karagatan ay sumasayaw sa ilalim ng liwanag ng hapon. Nakikita ko ang mga lokal na mangingisda na masa, yung naghahanda ng kanilang mga lambat alam na ang kanilang kabuhayan ay ligtas na at hindi na kailanman maaagaw ng sinumang gahamang korporasyon. Dito sa lupang ito, itinayo ko ang Navarro Sanctuary of Hope, isang komunidad at livelihood center para sa mga pamilya na mangingisda at isang ligtas na kanlungan para sa mga kababaihang nakaranas ng pang-afabuso at panloloko sa kanilang mga relasyon. Gusto kong ibalik sa kanila ang lakas na nakuha ko nung ako ay nadurog. Kinuha ko mula sa aking handbag ang lumang marriage certificate namin ni Rafael, ang pirasong papel na naging simula ng aking pinakamadilim na gabi. Tiningnan ko ang dokumento sa huling pagkakataon. Sa ilalim ng init ng araw at sa harap ng malawak na karagatan ng Iloilo, dahan-dahan ko itong pinunit. Ang bawat tunog ng napupunit na papel ay tila ba nagpapalaya sa bawat bigat na natitira sa aking dibdib. Pinunit ko ito ng pino hanggang sa maging maliliit na piraso na lamang ang natira sa aking palad. Dahan-dahan kong binuksan ang aking kamay at hinayaan kong tangayin ng malakas na hangin ang mga piraso ng aking nakaraan. Napanood ko ang mga puting piraso ng papel na sumayaw sa hangin bago tuluyang lumubog at nawala sa botbiel ng karagatan. Naintindihan ko na ngayon na ang isang tunay na pamilya ay hindi nabubuo sa pamamagitan ng isang pirasong papel ng kasal o ng karangyaan ng ginto. Ito ay nabubuo sa pamamagitan ng katapatan paggalang at higit sa lahat, ang pangang-alaga sa sariling dignidad. Humarap ako sa dalampasigan at naglakad patungo sa aking bagong simula nang may ngiti sa aking mga labi at payapang puso. Ang bawat piraso ng papel na tinangay ng hangin sa dalampasigan ng Iloilo ay tila mga alaala ng kahapong dahan-dahang nalunod sa kalaliman ng dagat na nag-iiwan ng isang malinis at payapang dalampasigan para sa isang bagong umaga. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa pagsama sa akin sa paglalakbay na ito mula sa simula hanggang sa wakas. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, madalas kong maiisip ang tagpong nakatayo si Elise sa loob ng malamig na silid sa Tagaytay habang suot ang kanyang puting bestido ng kasal at nakatitig sa larawan ng pagtataksil ng kanyang asawa. Ang sakit ng ganong tagpo ay hindi madaling gunitiin at alam kong marami sa atin ang nakararamdam ng ganong uri ng pagkabigo at panlilinlang mula sa mga taong pinakamamahal natin sa totoong buhi. Sa ating kwento, may isang simpleng bagay na nagbigay ng lakas kay Elise upang magpatuloy ang kampanilya ng hangin na gawa sa mga kabibe ng kapiz ng kanyang ina. Ang mga kabibe ng kapiz ay kilala sa pagiging manipis-pino at tila madaling mabasag kung titingnan ng mga mapanghusgang mata. Ngunit kapag ang mga ito ay maingat na pinagtagpi at isinabit sa ilalim ng bubong, hindi sila basta-basta nasisira ng bagyo. Sa halip sa bawat paghampas ng malalakas na hangin, ang mga kabibing ito ay lumilika ng isang marahang musika na naghahatid ng kapayapaan sa sinumang nakikinig. Ganyan din ang puso ng isang babaeng nasugatan. Maaaring isipin ng iba na kapag tayo ay iniwan, niloko at tinalikuran ng mga taong pinagkatiwalaan natin tayo, ay tuluyan ng mawawala ng halaga.
Ngunit tulad ng kabibe ng kapiz, ang ating mga sugat ay hindi katapusan ng ating ganda. Ang tunay na aral na maaari nating dalhin sa ating sariling tahanan ay ang pag-alam kung kailan dapat tumayo ng may danggal. Huwag nating ibaba ang ating sarili upang magmakaawa sa pag-ibig ng isang taong hindi nakikita ang ating halaga. Ang iyong pangalan ang iyong danggal at ang iyong pagkatao ay may sariling yaman na hindi kailanman mapapantayan ng ginto. Kayo aking mga mahal na tagapakinig, nasaan kayo ngayon habang pinakikinggan ang huling bahagi ng ating kwento? Marahil ay nagluluto kayo para sa inyong mga anak, at apo nagpapahinga pagkatapos ng isang mahabang araw ng pagtatrabaho o nakaupo sa tabi ng bintana habang pinagmamasdan ang dapit hapon. Kung meron kayong katulad na karanasan o kung may nais kayong ibahagi mula sa inyong puso, mag-iwan po kayo ng inyong mga saloobin sa ibaba upang ating mapag-usapan. Huwag nating kalimutang suportahan at ibahagi ang kwentong ito sa inyong mga kaibigan at pamilya upang mas marami pang mga kababaihan ang makatagpo ng lakas upang bumangon muli. Pamagat ng kwento, ang himig ng mga kabibe sa hangin. Ang kwentong ito ay isinulat bilang inspirasyon mula sa mga totoong buhay sa labas. Inihandog para sa lahat ng mga dumaan at kasalukuyang dumadaan sa katulad na karanasan. Paalala, ang lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang at muling isinulat upang walang bastusin o atakihin na sinuman. Ito ay nilikha para sa layuning magbigay aliw at maghatid ng positibong mensahe.